Hello mga kaibigan, magandang buhay. At meron na naman akong share sa inyo. Meron tayong gagawing amplifier. Ito ay DB Audio Set 502-18BT-LED. Meron siyang Bluetooth, 2 channels siya, 5 watts speaker amplifier set. Ayan. So hindi ko pa ito nabubuksan. Sasaksak natin ano. Patayin muna natin siya. Patay pala. Dito muna natin siya sasaksak sa series valve ko para iwas sa ano tayo, putok. So pag inion ko ito at ito ay walang shorted, iilaw lang ito saglit. Pero pagka may short ito iilaw ito dire-diretso. Ayan, i-on ko i-on natin. Natin kung iilaw, kita rin. Ayan, umilaw siyang saglit. Ibig sabihin wala siyang shorted, may power naman siya, gumagana. Ayan. Pero yung Bluetooth niya walang display ano. Wala na, pati yung lumubog yung ano nito. Yung isang ano pala yun, yung sa remote control. Ayan. Okay naman siya. Pakinggan natin kung tumutunog yung kanyang relay. Ayun. Isa pa, iyon natin. Pag iniyon ko siya, wala akong naririnig na nagre-relay, pero pag pinatay ko meron. Ayan o. Yan, namamatay ang relay niya. So ano yan, nabubuksan natin. Ang tabay lang mga kaibigan. At para madali tayo, hindi ko na muna ito bibidyo, bubuksan ko lang. Bubuksan ko muna, okay. So ayan, nabuksan ko na ano. At nakasaksak na rin siya, sinaksak ko siya. Ngayon i-on muna natin. Ayan, naka-on naman siya, nagre-relay naman yung ano niya, tsaka natakbo yung kanya, nagre-relay naman siya. Tingnan dito sa tester, kasi ang ginagawa ko dyan, tinitingnan ko muna kung meron siyang DC output din sa kanyang pinakang main speaker niya, yung malalaki. Ayan. Higpitan lang muna natin. Ayan. Tingnan natin kung meron siyang ano. So ano siya, 0756 kabila. Wala parang merong kaunting output ang kanyang ano ba ito. Yung kanyang A sa ito na yan, sa left speaker pala, meron siyang konti. Ayan dito sa left, 0.7 0.70 yan, pero kunti lang yan, kunti lang sa left. Ayan meron siya. Kabila meron din pero sa kanyang right, 0 talaga siya, wala talaga. Ayan so chinecheck ko muna yan.
So ngayon lalagyan natin ng speaker. So ayan, sinaksak natin, nilagyan natin ng speaker, tapos nilagyan ko siya ng USB drive, plus drive ko na may MP3. Ayan, ayan, gumagana naman siya, nagbi-blink yung kanyang USB, ibig sabihin mayroon yan naka volume naman siya, konting volume pa. Ayan, volume siya. Ayan, speaker. Ayaw tumunog, wala nagka-cracking lang pag sinasaksak mo yung kanyang speaker. Ayan wala talaga. Lipat natin. Wala talagang tunog. Tingnan natin itong kanyang dali lang itong kanyang speaker system, yung pinakang yung 8 to 16 ohms lang ang kailangan yung sa surrounds. Tingnan natin. Tatanggalin ko lang i-ring kanyang plug. Kuha tayo ng speaker pa lang siya. So ayan, tanggalin natin yung pinakang malaking speaker nya at sinaksakan natin ng isang speaker, yung 8 ohms lang. Yan yan. At meron naman siya, ibubulyum ko lang ng kaunti, saglit lang. Ayan okay, meron siya, narinig din naman tingnan natin din sa isa, saksak na. Ayan natin. Volume natin. meron din ilipat natin din sa kabila. Saglit lang kung naririnig nyo, kasi baka maka-copyright ako ayan, pahinga natin. Meron din. So patayin muna natin, tanggalin natin yung speaker. So yun, nakinig nyo naman meron siya ditong output, meron dito. So ngayon to troubleshoot natin kung sira ang fuse nito. Bunutin muna natin. Yan. So ayan. Tingnan natin kung okay yung kanyang lagay natin sa times 1 lang. Ayan. Yan. Tingnan muna natin, baka merong charge ito. Negative. Meron nga. Meron siya. Meron siyang charge. Ilan ang charge nito? Lakas.
Nasa ano to, 26 volts. 26 volts meron siya. Sa kabila ay meron siyang 18 volts. Yung kabila 18 volts. Yung kabila is malakas, nasa 26 volts. So dun sa tigkabilang kanyang fuse, may lumalabas naman, ibig sabihin buo yung fuse, ano, buo ang fuse nya. Ayan, oh, buo. Tingnan naman natin ang kanyang ano, yung output ng collector niya. Din ano bang ano niyan, yung A1941 at saka C5198. tingnan natin ang output nito, C5198. so ilagay natin sa DC. Ayan. Tingnan natin kung anong kanyang load na. Kita ba yung tester? Ayan. Lagyan natin sa ground. Tingnan natin ang kanyang collector. 1.2 volts lang. Hindi pala nakasaksak. Saksak natin. Buhayin natin. So ilagay natin sa ground dito. Tingnan natin yung collector kung ano ang kanyang ano. 2.6. Yung isa negative 36. Negative 36 yung A1941. 36 meron, itong isa ang wala. Itong C5198 ito ang wala. Ano lang siya, pa 5 volts lang wala. Yan, 5.9 volts. So ay ang power amp pala nito ay ano lang, dalawa. Oo, dalawa lang. So ang tabay lang mga kaibigan, at huhubarin natin to. Papatayin ko lang, bunutin natin. Yan. So cut uli natin yung video mga kaibigan, at tatanggalin ko to, pinakang kanyang makina. So yun mga kaibigan, at nabuksan na natin. Ito na. Kung makikita nyo, napakarami ng ano niya, corrosion. Ayan, no? Sa mga unahin natin yung mga jumper. Ayan, no? Kung makikita nyo, puro kalawang na. Focus natin. Ayan, no? Tsaka yung mga paa ng capacitor. Ayan, no? Lilinisin muna natin kung yun ay mga nakadugtong pa. Sa mga ganitong, ito naman mga transistor, ano, itong ganitong maliliit na transistor, yan kalimitan din yan. Ayan, mga paa niya, no? Basta lahat yan, kung makikita nyo, yan puro kalawang na. Ayan, yung resistor na yan, yan puro kalawang na yung paa. Tsaka din may napansin akong jumper na ano na, talagang nalusaw na siya. Ayan, oh. Ayan, oh.
nalusaw na siya, nalaglag na yung nakaputol, hindi ko na nakita ko pero nawala uli. Yan oh. Papunta yan din sa power amp niya. Kamukha niyan dito. Ayan, dito may jumper yan dito eh. Nasa na yan? Ito. Yan oh. Yung jumper na yan. Papunta naman diyan din dito yan sa kabila. Parehong ano nga oh. C5198. Yung kabila ay C5198 din. Ayan. Yan oh. Kita naman eh. Tsaka marami pa yung mga dito titingnan ko na lahat yan. Basta tingnan muna lahat, titingnan ko muna lahat ng mga paa niyan kung okay pa bago uli natin testingin. So kanina yung tinesting natin, ito lang ang wala siyang output. Itong power amp na yan, yung C5198. Pero yung ito, yung 1941 yan, meron yan. Parehong A1941 yung nasa gitna niya eh. Yan, dalawa. Tapos yan namang nasa gilid niya is C5198. Yan ay PNP, NPN eh. Left and right yan. Itong A1941 ang positive. Tapos ang negative ay ito yata. O, ito nga. Mamaya testingin na lang uli natin. So, hindi ko na lang mabibideo mga kaibigan at gawa ng matagal yun eh. Basta abang lang at sasabihin ko kung alin yung na-damage, kung alin yung mga kinalawang dito hindi na nakadugtong, lalo na yan, marami kasi yan, yan yung mga transistor na yan, marami yan. Yan ito yung mga paa oh. Ay hindi mapokus eh. Marami siyang kalawang. Basta abang lang mga kaibigan at cut muna natin yung video. Pakikita ko na lang kung alin yung mga na-damage na connection. Baka yun lang ang problema nito eh. Kaya wala siyang output sa kanyang main. Pero dun sa meron naman. Ibig sabihin may audio itong board. Hindi ko lang alam kung magkabukod yan. Tetestingin na lang natin mamaya, na tetesting naman yan. Pa-audiohin natin. Titingnan natin kung buo pa yung amplifier niya. Okay? Yan, at napalitan na natin yung isang jumper. Dito maghahanap muna ako ng resistor. Ayan no, 3.3 k ohm. Yan. Tsaka meron ditong dalawang nakita kong transistor na umano na siya, umangat na. Sana yun, nandito yun eh, transistor itong 5401 at dalawang 5401, itong dalawang ito magkasunod. Ayan o, focus natin. Ayan, kung makikita nyo angat na yung sumpa. Ayan o, angat na, tsaka yung isa rin putol. Titingnan natin kung may balik pa natin at medyo maganda sana nito, papalitan ko na lang para ayan, tatanggalin ko muna.
nakakuha na tayo. Lagay natin. Yun, ilagay na natin ano. Bali, ang nailagay natin ay dalawang transistor na 5401. Ito, transistor. Tsaka yung isang resistor ay ano bang value nun? 3.3 ohms. 3.3 k ohms. Ayan. Tapos yung isang jumper doon, nilagay na natin na yun. Ito naman yung dalawang transistor na 5401 at resistor na 3.3 k ohm. So, okay na to. Wala na akong naging nakitang ibang corroded. At lilinisan muna natin ulit siya. Sprayan natin ng WD-40. Okay. Sprayan natin siya ng WD-40 para mawala yung iba niyang kalawang. Ayan, protection na pati yan dyan. Okay. So ganito ang ginagawa ko. Kuha lang kayo ng brush na malambot. Ito, pang ano yata ito, pang paint. Binili ko ito sa SM. Yung in-spray ko kaninang yun, yung WD-40, kakalat ko lang dito sa mga pyesa, yung mga pin. Yan. Tapos ay medyo yung mga oil na kaunti, ipapahid nyo dito sa tissue para medyo madali siyang matuyo. Patutuyo-tuyuin muna natin siya bago natin siya testing. Yan. Habang kinakalat nyo to, yan, medyo tutuyo-tuyuin nyo ng kaunti ng tissue, yung medyo makapal yung langis para madali siyang matuyo. Yan. Nakakatulong ito dito sa para hindi agad magka-corrosion yung kanyang mga paa, para hindi agad kalawangin. Kasi yung mga paa ng transistor nito tsaka yung mga resistor ano yan 1/8 watt lang yan. Masyadong maliliit yung kanyang mga paa. Ayan. Okay. Ganyan lang mga nagdi-DIY dyan. Ako basta pagka nagre-repair, ganito ginagawa ko. Para naman
yung customer na ginagawa ninyo medyo matagal-tagal lang magpagawa. Yan, wala yung mga anong yan. Okay, at tabay lang at mamaya pag medyo tuyo na to ng konti, saka natin ulit testingin. Babalik ko na muna siya bago natin testingin. Okay, ito maganda itong gamitin kasi malambot siya, naaabot niya yung mga sulok-sulok nung mga paa. Yan, malambot na, saka maliit siya, kaya tamang-tama sa mga singitan baga. Yan o, magandang pagkakano yan, parang nilangisan mo lang yung mga paa niyan para hindi agad mabulok, lalo na panahon natin dito sa Pilipinas may humid. Yan ay madaling mag moisture. Okay, so ayan mga kaibigan, at nakabit na natin ano. Ngayon naman ay patutunugin natin na yan. Buhay na yan, ayun, patutunugin naman natin siya at titingnan natin yung kanyang tunog. Dati wala siyang sounds ano. Play natin itong ano, yung walang copyright na ano. Ba't nawala? Walang tunog. Ayan. Naku, sandali, hindi yata nakape. Ayan, at nagkayagi na siya no. Lagyan natin ng ano, nakasaksak na ito. Lagyan natin ng sounds, volume natin. Ayan, kung maririnig nyo meron na siya no. Kaso yung kanyang left, right ito eh. Ayan o, right. Maganda yung kanyang right. A and B, maganda yung kanyang right. Yung kanyang left dito sa kabila, sa B o sa A wala. Dito naman sa A yung left, meron siya distorted. Ayan o, maririnig nyo distorted. So pagka naka ano siya, naka A, meron din A and B, yung parehas niyang right meron. Lipat natin sa ano, sa, yan, naka B. Ayan, naka B yan. Pag sa B, wala siya doon sa speaker selector. Pero pag nilagay mo siya sa A, meron siya distorted rin yung kanyang left, pero yung right maganda oh. So dati wala, dahil naayos ko na yung mga natanggal na mga resistor, tsaka yung kanyang mga transistor, pinalitan ko na yun, tsaka yung jumper doon no. So ang gagawin natin, hahanapin natin kung bakit ano, nawala yung kanyang ano, yung kanyang left. So hahanapin natin. Pero dito sa collector niya, sa pinakang power amp niya, nagano na siya, nagkameron na siya ng negative 36, 37 yan. Balance na tong kanyang ano, kanyang power amp. Yun na lang kanyang output. So abang-abang lang at titingnan natin. Pakikita ko na lang sa inyo kung alin ang masira. So ayun, at hinubad uli natin ano. So ang una ko munang gagawin din ay i-check natin itong kanyang power amp, itong 4 na transistor niya, kung meron ba siyang leak. Titingnan natin yan. Natin siyang tatanggalin muna natin yung ano, tanggalin muna natin siya.
Hindi ko na siya na check kanina eh. Dapat na check ko na kanina. Ginawa ko naman eh, tinesting natin agad. Pero okay din naman para malaman natin kung okay na talaga yung tunog niya. Eh ngayon distorted yung kanyang left. Kaya ubarin natin itong mga power amp niya. Para si Bibi. Kakat muna natin ang video at medyo nahaba eh, matagal tanggalin to. So ayun, nabaklas ko na at wala naman siyang open. Naka ano pa siya oh, times 10k. Ayan oh, kung makikita nyo naka times 10k tayo. Okay naman lahat ng kanyang ano, base emitter collector. Ayan oh. Ito ang base nya. Ito ay PNP. Ayan o. Tapos pag binaliktad mo siya sa emitter collector, okay naman siya. Ayan o, wala. Wala siyang short. So, lahat sila ganun. Ayan o. Dahil pag tinis mo siya sa gaya nito, ang base nito ito NPN A1941. Ayan o, emitter collector, tapos emitter to collector. Kung may palo yan, open yan. Tapos pag binaliktad mo siya, wala siyang palo. Binaliktad mo, meron. Ayan o. Palibasa nga ito ay NPN. Ayan. So wala naman, hahanapin natin ang sira nito. Baka meron na siyang open na mga transistor. Ayan dito, yan ang check natin. Yan mga transistor na maliliit na yan o. So ikat muna ulit natin ang video at pakita ko na lang sa inyo kung paano na short. Ang pag-testing naman ito ano na eh, base emitter collector lang din. Kaparehas nito ang pag-testing ito mga power amp. So ayan, hahanapin natin. So yun ano mga kaibigan ano, at meron pa tayong nakuhang sira dito. Ito ay C2073. Ay, hindi makikita no.
So ayun mga kaibigan, at meron tayong nakuhang sira pa dito banda. Ito yung kanyang yan, ito C2073. Bali dalawa yan yung isa nandito. Nasaan na yun? Ito yung isa, tapos yung isa ay nandito. Ayan, yun, makikita nyo. Ayan pero ang nasira niya ay yung isa lang nandito, yung isa goods pa. Yun, wala, yun to. Kaya ibabalik natin tong isa. Ayan, C2073. Ito yung sira, ito yung nandito sa tama nga, papuntang yan left channel, kasi ito na yung channel niya. Ito yung left, ito yung right. Pero yung right niya okay pa. Ito 2073 din yan. Mamaya titest rin natin ayan, C2073. Babalik natin ito. Tsaka meron akong nakitang dalawang sira din ditong transistor. Ayan, itong 90 9015, tapos isang 9014. Ayan, ito yun na na siya, yung paa niya kinalawang na, putol na. Yan makikita nyo. Ayan, hindi ata kita. Ayan, putol na, kalawangin. Tsaka yung isa rin, yan ay S9015 at saka S9014 at saka S9015. Ayan so yun, at hahanap muna tayo ng kapalit. Maghahanap muna ako. Okay, dito ay sa ito tama sa switching ito ng kanyang relay. Oo, sa switching ng relay yan. Kaya pag nililipat ko dun sa kanyang selector switch ng speaker, hindi nagre-relay yung isa, kaya wala siyang tunog yung kanyang left. Oo, dito naman yung nakita nating sira, kaya kaya distorted. Distorted yung kanyang left pagka nasa B na speaker, distorted. Pero pagka nasa B pala, walang tunog, kasi nga gawa nitong switching dito ng relay. Nakakonect yan sa relay May relay kasi yung niyan doon sa control sa harapan. Yun, so hahanap muna tayo. So ayan mga kaibigan, at titesterin natin itong C2073. Dali lang naman ang pag-testing nito. Base emitter collector lang ito So ito yung goods. Ayan, tingnan sa tester, goods. So ito yung niya, base. Ito yung collector emitter. Kaya may palo yan collector meron. Pag binaliktad natin, ito
Bali PNP ito. Tapos pag binaliktad natin yung collector emitter, wala siyang palo. Ayan, oh. Pag pumalo yan, sira yan. Oh. Ang base nito ay negative. Pag nilagay natin yung base sa positive, wala rin siyang palo. Pag pumalo siya, sira. Ito yung sira, oh. Yung isa, bali dalawa yan eh. So wala talaga siyang palo. Ayan, oh, kahit saan. So ano na siya, totally nag-short na to. Wala na siyang kapalo-palo eh. Ito naman maliit na transistor, ganoon din ang pag-testing eh. Base emitter collector lang ito. Hindi na natin matesting eh, putol na yung ano niya eh, yung paa. So maaaring buot pa to, pero papalitan na natin dahil putol na nga yung paa niya. Ano? So ang ginawa ko lang dito ay naka ano siya, pag ako nagte-testing nito sa resistance, nakakabit siya. Kaya dapat doon sa mga newbie, yung nag-aaral pa lang, alamin muna niyo ang palo ng base emitter collector. Kung ano yun, kung PNP ba or NPN. Pag nakabisado nun niya yun, kahit hindi na muna kayo magtanggal dito sa board kung pinagdududahan yung palitan, matetester nyo naman. Yun nga lang, kabisaduhin muna na yung base emitter collector nito sa mga newbie. Madali lang naman yun. At yun. So papalitan natin itong isa, yung C2073. Tapos tetesting uli natin. Ganon din nga pala mga kaibigan, itong lahat yung mga transistor na to, pwede nyo siyang testerin kahit nakakabit pa. Siyempre pag alam nyo na yung palo nung pagkabisado na yung palo ng base emitter collector, ma-testing nyo na, ma-obserbahan nyo na sira to, saka nyo siya ipo-pull out. Ganon ang ginagawa ko. Ngayon pagka hindi ko naman talaga siya madali, sa mga voltage checking nyo siya ito troubleshoot. Parehas yun. Kung sa visual inspection muna, makikita nyo naman yung mga pyesa kung may mga corroded ba siya or lobo yung mga capacitor. Yun. So yun, at hahanap muna tayo mga kaibigan, ano? At pakikita ko na lang sa inyo pagka nakakabit na. Meron naman ako nito eh, itong pyesang ito. Tsaka yung sa power transistor naman niya, yung power amp, okay naman siya. Wala naman siyang open or shorted. Kaya mamaya ibabalik natin siya. Okay? Tabay lang mga kaibigan, ano? Ito, nakakita na ako. Bago ito. C2023. Dito naman hanap tayo ng S90 14. Ayan, meron naman ako nyan. S90 14. S90 14. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ito. Kuha tayo ng isa. S9014 tapos S9015, magkasunod. Ito. Yan. Tapos kakabit natin. So hindi ko na ibibideo mga kaibigan yung pagkakabit na. Kasi kakabit natin ito.
Kompleto naman na siya eh. Ayan. Ito yung bago. Tapos ito naman yung luma at bago yun. Parehas siya. Ito isa hindi naman sira, ibabalik ko ito. Kaya ito lang. Tama. Ayan. Tatlo ang sira. Ito, okay pa to. Ayan. Tapos saka natin titestingin mga kaibigan na pagka ano na, nakabit ko na. So yun mga kaibigan at tinesting ko na. Hindi ko na lang din pinarinig sa inyo kanina dahil ganun din eh. Distorted yung left. Mahina pati. Pero yung kanyang right okay sa A and B. Kabila yan A and B eh. So hahanapin uli natin kung alin yung sira. Susugsugin natin yung pina-audio ko nga rin pala, ano? At yung right ito pina-audio ko siya, okay talaga yung right, yung left ang ayaw. So galing din sa ampli, sa pinakang board niya. Maaring ano, chichikapin ko itong capacitor na ito. Ngayon pagka wala na akong mahanap na posibleng sira niyan, ay dito tayo pupunta sa mga control panel niya. Pero sure na ako na dito may problema kasi tinanggal ko na nga itong sa front panel niya, yung audio. Tinanggal ko muna. Ayan. At dito nga tayo kumuha ng audio sa pinakang board niya. Eh talagang mahina yung left. Mahina siya. Hindi kamukha nung right, ano siya, normal. So yun. At babaklasin ko ulit. Mag-check up ako ng mga capacitor dito. Mahina na lang yung capacitor niyan. So ang tabay lang mga kaibigan na. At pakikita ko na lang sa inyo mamaya. So yun nga mga kaibigan, ano, at may nakita uli akong ano, shorted na yung kanyang capacitor, ay resistor pala. Yan, nandito sa kanyang ano, tama ako, left channel ito. Yung kanyang 33k ano na, shorted na. Tapos yung ito, dalawang 680, isa sana yun, ito 680 ohms at saka ito bali dalawang 680 ohms tsaka isang 10k. Itong 10k at saka yung dalawang 680, ano na siya, putol na yung paa niya. Ayan o, ito mga ano na, kinalawang na yung paa, hindi na pwede natin ikabit, sagad yung putol. Yan ay 680 ohms tsaka isang 10k at saka isang 33k ohm. Yan, meron tayong ipapalit ito, dalawang 680, isang 33k tsaka isang 10k. Bali yung 10k ko ay ano, itong dalawa bago,
Tapos yung dalawa naman, kinahoy ko na lang yan. Wala akong spare niyan eh. Kaya lang yung 10K niya is ano lang, 1.8 watt. So ayan, sana yan lang ang sira. At ikakabit natin at testing ulit. So ganyan lang pag troubleshoot ko muna. Tinetester ko muna ang bawat pyesa para mas nadadalian kasi ako pagka yung tinetesting ko muna yung ano, yung kanyang ano, mga bawat pyesa. Tsaka madali mo siyang makikita agad kung may mga corroded na. Ayan, visual muna ang ginagawa ko, visual inspection. Pag talagang hindi makuha, saka lang ako nagto-troubleshoot sa mga voltage. So as of now, wala naman akong iba pang nakita, lalo na dito sa kanyang control ng ano. Ay, meron palang pinalitan din eh. O, maliban dyan dito sa kanyang surrounds, wala na. Ayan. So ayan, at ikakabit lang natin at titestingin natin. So ayan na nga mga kaibigan, ano, at ano na natin, naibalik na natin. Hindi ko palang na-connect yung kanyang kanyang pan. Ito nga pala yung nakasaksak na, no? Ayan, sinaksak ko na siya. Ayan, ito. Bali may power na siya. Kinunag ko na lang siya sa ano, sa Bluetooth. So ayan, i-play muna natin tong ano natin. Ayan, sinaksak ko na yung speaker nga pala, no? Ayan, play natin. Ayan. Kung makikinig nyo, meron na siya. Okay na. Ito yung kanyang left, ito yung right. Ayan, oh. Left, meron din. Balance na. Okay na, meron na siya parehas. So yun mga kaibigan, at bali yun lang mga naging sira, no? Maraming madami-dami rin tayong pinalitan. Ayan, no? Isa-isayin natin. Itong kanyang transistor, si 2070A. Ay, hindi ko sali ito. Yan, apat na resistor, dalawang ano, tatlong transistor na maliit. So yun mga kaibigan, at bali ganun lang ang gawa ko dito sa pag troubleshoot ng amplifier para madali. Ayan, nasira nga yung kanyang left, kaya wala siyang output. Ng ating pina-audio dito, nawala yung kanyang output, ano? So marami tayong pinalitan, lalo na dito sa mga transistor, mga signal transistor yan eh. So yun, hanggang dito na lang mga kaibigan, at maraming salamat sa panonood ninyo. Shout out na lang sa inyong lahat, hindi ko na kayo isa-isahin. At sana may natutunan kayo sa pagre-repair kong ito, lalong-lalo na sa mga newbie. Okay, so bye-bye now.